Nauwi naman sa trahedya ang selebrasyon ng ilang kabataan na kagagraduate lang sa San Fabian, Pangasinan. Patay ang isang binata matapos tangayin ang tinatawag na rip current. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Pia, sa malungkot na tagpo nga nagtapos yung masaya sanang selebrasyon ng mga magkakaklase sa San Fabian, Pangasinan. At ang tinutong trahedya ay isa raw sa mga dahilan ng mga pagkalunod dito sa bansa. Pilit pang sinasalba ng mga rescuer si Arnold Hugo sa pamamagitan ng CPR o cardiopulmonary resuscitation. Pero hindi na nakarecover pa ang 18 taong gulang na binata. Nasa beach sa San Fabian, Pangasinan si Arnold kasama ang mga kaklase at nobya bilang selebrasyon dapat ng kanilang graduation. Kwento ng kasintahan, magkasama raw sila ng nobyo nang bigla silang tangayin ng alon sa dagat. Bigla na lang, hinila niya na po ako pababa. Tapos yun, nung paghila niya sa akin pababa, inakyat ko lang po talaga siya. Yun, tapos nung masyado po siyang malikot. Pero ginagawa ko naman po lahat para iangat siya. Tapos nung pinulikat na po ako, hindi ko po pinansin. Siyempre, masakit na wala kaming nagawa para sa kanya. Sakit-sakit para sa amin. Hinala ng mga rescuer, posibleng rip current ang tumangay sa magkasintahan. Yun yung pinagliguan niya, mismo yung current. Kaya doon po siya nadali kasi ang lakas po ng agos, palaot po yun. Kaya hindi niya nakayanan po yun. Ang rip current ay malakas pero makitid na agos ng tubig palayo sa dalampasigan. Nabubuo ito kapag ang tubig na itinutulak ng alon papuntang Pampang ay dumaloy sa mas malalim na bahagi o channel pagbalik nito sa karagatan. Mapanganib ang rip current dahil hindi ito madaling makita. Pero meron daw ito mga palatandaan. Ang rip current, hihilahin ka palayo sa Pampang papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat. Sa ilalim yan, mayroon tayong helical movement eh. Kasi pag yung agos pa ganun, pagkatapos ito sa side ay steady, so nagkakaroon siya ng resistance sa ilalim, nagkakaroon ng helical movement. So it will produce small bubbles and then kasama yung mga dumi, mga debris galing sa shoreline. Ang rip current ang isa umano sa pangunahing dahilan ng pagkalunod sa mga beach sa bansa. Kadalasan, ang nabibiktima nito, pinipilit lumangoy pabalik ng dalampasigan hanggang sa mapagod at hindi na makayanang lumangoy. Kung matangay ng rip current, mahalaga raw na maging kalmado. Huwag labanan ng agos na nagtutulak sa iyo palayo. Sa halip, lumangoy sa direksyon na parallel o kahilera ng Pampang hanggang sa makakawala sa agos. At saka lumangoy sa direksyong palihis sa rip current at papuntang Pampang. Palangoy ka ng lateral sa shoreline. Kasi definitely, doon sa side, mababaw yun eh. Dito lang yung malalim. Kung hindi makalabas sa rip current, magpalutang-lutang muna, sumigaw at humingi ng tulong. Kung ikaw naman ay nakakita ng taong natatangay ng rip current, huwag subukang lumangoy papunta sa kanya para sagipin siya dahil maging ikaw ay matatangay rin. Humingi agad ng tulong mula sa lifeguard. Mas epektibong masasagip ang taong natatangay ng rip current kung pupuntahan siya gamit ang bangka o bodyboard. Pia, ngayon na tinasahang marami na naman ang dadagsa sa mga beach para mag-swimming. Payo ng mga eksperto ay kung maaari alamin yung kondisyon ng beach na inyong pupuntahan at magtanong sa mga locals o mga taga-roon kung merong historically rip current sa lugar na yon. Pia? So, Rafi, kasi diba sabi nung nakausap mo kanina, kung halimbawa ay matangay nga ng rip current, kailangan na parallel or lateral to the shoreline yung direksyon ng iyong paglangoy. Halimbawa, Rafi, so yun ang gagawin mo kapag ikaw ang natangay. Halimbawa, may kasama ka na lumalangoy, tas tingin mo, siya ay natangay ng isang rip current. Paano mo siya pinakamatutulungan? Ganon din ba? Parang, dapat ba abutin mo siya? Tawag ng lifeguard? Ano yung parang best way to help the person in need? Kung hindi ka raw trained, Pia, na mag-rescue, ay mas maganda kung hindi mo na siya lalapitan dahil pag nangyari yun, ay posibleng dalawa kayong malunod. Kung mas malakas ka namang swimmer, ay maaaring samahan mo siya pero hindi mo siya didikitan at huwag mo siyang hahawakan dahil kapag nahawakan ka niya, ay posibleng i-drag ka niya pababa. Ito yung posibleng nangyari nga daw sa San Fabian, Pangasinan at paswerte na lamang yung nobya ay nakawala doon sa kanyang nobyo na dinadrag na siya pababa dahil nga nagpapanik na yung kanyang nobyo. So, unang-una talaga maging kalmado sa ganong pagkakataon dahil ang rip current naman daw ay hindi naman yan kilometro ang layo tatangayin ka. Usually yan mag-i-end lang mga 500 to 400 meters depende doon sa klase ng rip current. Pero at some point ay magsa-stop yan at titigil ka rin at hindi ka na didiretso sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Ang magandang gawin lang ay mag-float
at hintayin yung rescue. Ang instinct kasi daw ng mga dinadala ng rip current ay swim against the current at talagang sinusubukan nila makarating kaagad sa pampang. At yun ang dahilan kung bakit sila napapagod at dahilan kung kaya't nagkakaroon sila ng cramps. At ito yung unang-unang pangunahing dahilan kung bakit sila nalulunod, Pia. O kasi Rafi, nabanggit mo, di ba? Parang kapag tinangay ka ng current, parang hahatakin ka almost a kilometer. Pero if you try to go against the direction of that at maging parallel dun sa shoreline, gaano ba kalapad or kalawak, ano yung width ng rip current kadalasan? Kadalasan makitid daw lang yan Pia, hindi yan nahahaba ng 100 meters. Makitid lamang, mga 10 meters to 20 meters. Ganyan lang kalapad itong rip current nito dahil depende yan sa channel na nasa ilalim nitong buhangin. So kung may presence of mind ka at napansin mo na talagang rip current yun at mapapansin mo naman dahil medyo mabilis yung hatak mo papunta sa may mas malalim na lugar ng karagatan nang hindi ka naman lumalangoy. So parang talagang nakikita mo na para ka nasa ilog na inaanod ka ng agos. Bagamat ito nga sa karagatan ay rip current na yan. So pag napansin mo na yan, ay huwag kang lumangoy pabalik ng shoreline agad-agad at kung po pwede ay lumangoy nga parallel. At very short distance lamang daw yan. Makikita mo na kaagad, mapapansin mo na kaagad na wala na yung parang tugging force na dinadala ka dun sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Kapag narating mo naman yung end ng channel ay mas mababaw na yan at pwede ka nang tumayo, Pia. So, Rafi, halimbawa from the shoreline, may mga paraan ba para ma-detect kung may rip current? Magiging visible ba yan from the shoreline? Well, unang-una, ang payo ng mga eksperto magtanong dun sa mga locals dahil sila nakakaalam ng kanilang mga shorelines. Dahil historically naman, ay yung mga lugar na yan ay bumabalik yung mga rip currents dahil nga yung nakikreate na channel dun sa mga beachheads na mayan. So, magtanong muna dun sa mga locals kung merong historically a rip channel o rip tie dun sa kanilang lugar. Pangalawa, kapag kami nakikita ko raw na mga bula at mga debris na nakakonsentrate sa isang lugar, sa isang bahagi ng karagatan, ay posibleng indikasyon yan na may rip current dun sa area. Ngayon, kung meron namang mga break dun sa waves, kasi ang wave naman yan ay mahaba yan, hindi ba? Pagdating sa may shoreline, mahaba yan. Pero kapag nagkaroon ng break, ibig sabihin may isang lugar na parang kalmado, ay isang indication din yan na may rip current dun sa lugar. So, dahil ibig sabihin, mas malalim yung bahagi yun sa ilalim ng dagat, mas malalim yung buhangin. So parang kalmado. Ang nagiging pagkakamali ng mga swimmers ay titingin sila doon sa mga kalmadong bahagi ng dagat at doon sila lulusong. At yun daw ang pinakadelikado dahil yung pinupuntahan nila, baka hindi nila alam, ay rip current area na yun. So again, magtanong at sa mga locals at tingnan yung mga telltale sign nga yan kung meron mga bula doon sa lugar. May concentration ng mga debris, ibig sabihin kasi umiikot-ikot yung tubig doon sa mga lugar na yon. Ay kailangan mag-ingat itong mga to sa mga ganong telltale sign na Pia. So Rafi, ibig sabihin, di ba, kung nandun siya sa mas malalim na bahagi, ibig sabihin mas madilim yung tubig, di ba ganon yun? Kapag malalim, parang darker water ang makikita natin? Pia, alam ko nagtatanong ka pero nawala yung ating komunikasyon ngayon. Pero payo pa rin ng mga eksperto kapag nakakita nitong mga rip current na ito. Again, yung telltale sign nga na nababanggit ko kanina, ang pinakamainam ay inform agad yung inyong mga kasamahan na may ganitong sitwasyon at sabihin sa inyong mga kasama na huwag nang lumusong doon sa lugar na yon para mas ligtas sila. At again, hindi lang yung sitwasyon ng dagat yung inyong dapat abatan, kundi yung sitwasyon din ng swimmer. Kapag ka talaga hindi ka naman malakas na swimmer, huwag ka na mag-risk kapag hindi ka sigurado doon sa yung beach na pupuntahan. At pangalawa, kapag ka bagong kain daw, Pia, hindi dapat agad-agad lumusong. Dapat may 1 hour at least na pahinga ka bago ka ulit lumusong doon sa dagat. Dahil isa nga sa mga pangunahing dahilan ng drowning sa mga beaches dito sa bansa ay yung pagka-cramp ng legs ng mga, lalo na yung mga hindi ganong kalakasang swimmer. So ito yung mga bagay na po pwedeng gawin ng mga swimmer, lalo na yung mga dadagsa ngayon sa mga beaches para naman maging ligtas yung kanilang selebrasyon na Pia. At siguro dagdag na rin natin, no, Rafi, na mainam kung ikaw ay magsiswimming at hindi ka nga malakas na swimmer, doon lamang sa mga beach at lugar kung saan may mga nagbabantay na lifeguard din. No? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.